Miss Jillian Ward, abay nangangalap na ng ilang mga ebidensya na nagpakalat ng fake news patungkol sa di umano'y relasyon nila ni Chavit Singson. Pero bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates natin. So, ngayon ay natulad po ng mga balita natin yesterday, na willing po ang ina nitong si Miss Jillian Ward na magsampa ng demanda laban sa mga nagpapakalat ng fake news at nagpapakalat ng mga malisyosong balita patungkol kay Jillian Ward at kay dito po kay Mr. Chavit Singson. Pero sa isang post po ng isang aktor na si Chucky Dreyfus, dinepensahan ni si Jillian Ward at sinabi nitong hindi siya mananahimik. According po sa news, ipinagtanggol ng aktor na si Chucky Dreyfus ang kapuso actress at anak-anakan na si Jillian Ward patungkol sa makumakalat na chikang may relasyon ito kay Mr. Chavit Singson. Sa pamamagitan ng Facebook post nitong Miyerkules, October 22, ibinahagi niya ang kanyang mensahe para sa dalaga na bata pa lang ito ay kilala niya na ito. At of course, bata pa lang si Jillian Ward ay talagang masasabi natin na kumikita na po talaga siya ng pera, dahil nagtatrabaho na po siya bilang isang child actress, Sabi niya ganun, alam mo Jillian, my anak, I've known you since you were about 6 years old. And I've seen you bloom not just an artist, but as a woman with so much heart, panimula ni Chucky. Sabi niya pa, hindi alam ng karamihan pero madalas na mag-open up sa kanya ang dalaga patungkol sa mga pinagdaraanan sa buhay. Pagbabahagi ni Chucky, and not a lot of people know this, pero madalas kasi sa akin mas mag-open yung mga night messages, kwento mo about your wins, struggles, and frustration, love, dreams, even the moments you doubt yourself, sabi ni Chucky. You poured your heart out to me more times than I can count. And every time we talk, I see the same genuine, grounded girl behind all the glitz and glam. Kaya naman, nang mapag-alaman ng maraming mga negatibong chikang ibinabato at kini-question kay Jillian, ay hindi niya kayang manahimik na lang, sabi niya. Sabi ni Mr. Chucky, I know the grind, I've seen your sacrifices, I know the time, the effort, the tears behind every little win. You've told me about the issues a long time ago, remember? Sabi ni Chucky. Laging advice pa ni Chucky kay Jillian na hindi niya obligasyon na magpaliwanag sa mga tao dahil may mga masasabi at masasabi ang mga ito laban sa kanya. Sabi niya, anak, tatay is so proud of you. I love you, I believe in you, and all I can say it again, you've got to this. No matter how loud the noise gets, remember your truth. Remember what you built with your own 2 hands. Remember the heart behind it all. You've always led with love, and that's what makes you different. So stand tall, keep being you, because the woman you are today, she's someone worth looking up to, and don't you ever forget, I got you. Pangako ako ni Chucky kay Jillian, matatanda ang emosyonal ang kapuso actress sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda nang sagutin ang tanong hinggil sa isang binubugaw umano siya ng kanyang ina. Grabe yung mga aligasyon, diba? Sobrang sakit talaga. Yun ang pinakamasakit kasi pati yung mga magulang niya na wala namang kinalaman, at wala namang pong ginagawang masama para sa mga anak niya, sa anak niya si Jillian, pati po sila ay dinadamay sa issue. Kaya po talagang hindi na rin po natahimik or hindi na rin po nakapagpigil si Jillian Ward na maglabas ng kanyang saloobin at magsalita na patungkol sa issue. Sabi niya, sobrang sakit talaga, Tito Boy, kasi my parents didn't raise me that way. Lahat ng meron ako, pinagpaguran ko, and my mom would never do that to me. Sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun ang mom ko. Tapos, nadadamay po siya sa lahat ng to. Nananahimik yung mother ko, sabi ni Jillian. Samantalang dininay naman ni Manong Chavit at sinabing chismis lang ang pagkakaling sa kanya at sayang kapuso star. Sa pagkatapos nga po ng mga isyong ito, ay nagbigay din ng saloobin si Bea Bores, si Richard Yap, and Miss Chloe San Jose. Mukhang hindi lang fans ang nabadrip sa mga Miss
ognistic na chismis na pinupukol kay Jillian Ward. Kamakailan lamang ay muling umiikot sa social media ang chikang may sugar daddy daw umano si Jillian na idinidikit pa sa dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. At syempre, hindi ito pinalagpas ng ilang kilalang personalidad. So, una nang nagsalita sa social media star na si Miss Bea Bores sa Facebook matapos mapanood ang panayam ni Jillian. Sabi niya, diretsong walang paligoy-ligoy ang kanyang bungad sa post. Society just hate it when a woman succeed on her own. Dagdag pa ni Bea, as someone who's been through the same accusation before, I'll never understand why it's so hard to believe that a woman can actually make it without a man backing her up. So, sinasabi ni Bea Bores dito na pinagdaanan niya rin yung mga pinagdadaanan ngayon ni Jillian. Marami rin po yung mga parang nanguhusga sa kanya dahil nakita ng mga tao na sobrang naging successful yung buhay ni Miss Bea Bores sa kanyang vlogging industry, tapos yung pagiging endorser niya, lahat po yun ay ginawa niya on her own. And nakita ng mga tao na sobrang successful siya doon. Kaya pinaghihinalaan that someone or somebody na may sugar daddy nga itong si Bea Bores, same sentiments na meron din si Jillian Ward. Kaya naman nagsalita na rin siya patungkol sa bagay na ito. Hindi rin nagpahuli ang aktor na si Mr. Richard Yap na naging tatay ni Jillian sa hit GMA series na Abot Kamay ang Pangarap. Sa comment section ng IG post ng young actress, nagbigay siya ng warm at fatherly advice. Sabi niya, "Don't listen to what others have to say, anak. They're just all noise," sabi nito kay Jillian. Anya pa, that just means you're relevant and they're jealous. We know how hard you work for what you have, love you. Sabi niya. So, samantalang may pahugot din naman ng singer na si Chloe San Jose. Sabi niya, matapos basahin ng post si Bea, society just hate it when a woman succeed on her own, period. Sis Bea, and they hate to see you with a successful man as well. Shout out to Mahal Lol, wika niya. Anya pa, say what's all want you to say though, sabi ganon, no? Parang sinasabi niya na, syempre alam naman natin na si Miss Chloe San Jose, or Chloe, ay talagang nachichika siya patungkol nga sa ng kanyang jowa, no, na isang millionaire na rin, 'di ba? At yun naman yung issue sa kanya. At sinasabing ginagastos daw ni Chloe yung pera nitong itong atletang ito. Kamakailan lamang nagsalita na mismo si Jillian tungkol sa mga kumakalat na intriga matapos maging guest sa Fast Talk with Boy Abunda. Nilinaw na hindi niya kailanman nakilala o nakausap si Chavit. Paliwanag ni Jillian, ang bogang debut niya ay 2 taon nang nakalipas ay partly sponsored ng GMA Network habang ang natitirang gastos ay mula sa sarili niyang ipon. Naalala rin ng aktres na nagsimula ang chismis noong 2020 pa nung 16 years old pa lang siya at bumili ng second-hand luxury car. Ayon sa aktres, labis itong nakaapekto sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na inakusahan pang binubugaw umanong anak sa mayayamang lalaki. So that's really the very hurt, no, na talagang hurting words na natanggap ni Jillian. At yun yung isang bagay na nagtutulak sa kanila mag-ina para po talagang tapusin na yung isyong ito dahil balak na rin talaga nilang magsampa ng cyber libel case doon po sa mga mapanirang puri na mga nagsasalita against her at sa kanyang ina. Kaya naman dapat, 'di ba, bilang isang public figure, talagang matatag ka sa mga ganitong klase ng accusation at maganda na rin na nagsalita siya at nilinis niya na rin yung kanyang sarili patungkol sa isyong ito. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dareds channel. God bless everyone!